Yo, what's up? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan naman natin itong issue sa airport pa rin. Kung saan naaalala nyo, di ba, nagkaroon ng mga seri ng nakawan dyan sa mga pasahero. So ngayon ito, may isang official dito ng airport na pinag-resign di Speaker Romualdez. So bakit ba pinag-resign to ni Speaker Romualdez? So pag-usapan po natin to. So Banat Bay, pasok. Daw, siya'y iniipit ni Romualdez. Grabe, no? Diktador si Romualdez. Oh, diktador ng tao na yun. Oh. Panoorin natin to, ha? Oh, ito muna yung news ng maaga. Ito yung primetime news, alas 7 ito eh. Panoorin. Pinagre-resign ni House Speaker Martin Romualdez si Office of the Transportation Administrator Mau Aplasca. Bumalag naman dyan si Aplasca. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. No-show si Office for Transportation Administrator Maria O. Aplasca sa budget hearing ng Department of Transportation sa Senado. Binasa na lang ni OTS Deputy Administrator Jose Briones ang sagot ni Aplasca sa panawagan ni House Speaker Martin Romualdez na courtesy resignation. Sabi kasi ni Romualdez, tila may nananabotahe kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Banta pa niya, haharangin ang pag-aproba sa budget ng OTS. Sabi naman ni Aplasca, nagtataka siya kung bakit siya inaatake, gayong wala siyang ginawa, kundi linisin ang kanilang hanay. Ang mga korap din niya na opisyal ang dapat mag-resign. Giit pa niya, responsibilidad niya ang OTS. Sabi niya, eto, ang tindi ng ano niya, ang tindi ng banat niya. I have done nothing wrong, but to cleanse our office with corrupt officials. Why am I now being attacked for going after corrupt officials? Naku po. Mukhang may pitik Di ba? Mukhang may pitik. Sana lang Sana lang talaga seryoso yung batikos ni Romualdez. Ang problema ko kasi dito ay ito. Baka mamaya pinagre-resign siya kasi may ibang planong ilagay. Posible yun. Hindi kaya may ino-operate din ito para may mailagay sa pwesto itong si Romualdez? O di kaya naman kasi sabi ko nga, kung meron mang pwedeng magpa-resign sa kanya, yung DOTR Secretary. Wala ring bayag yung DOTR Secretary. Kailangan pang humingi ng tulong kay Romualdez para pag-resignin. Di ba? Yeah, nakapagtaka. Bakit hindi yung sekretary ng DOTR ang magsabi mag-resign na to? Bakit kailangan si Speaker Romualdez pa? Di ba? Diyan makikita mo parang may halong politika na talaga yan. May ibang agenda nangyayari dyan. Di ba? Sabi nga ni Banat Bay wala bang bayag tong DOTR secretary at kailangan pa niyang gumamit ng tulay para pag-resignin lang itong mga official dito sa airport? Medyo masamang pangitain yan. Hindi, isa pa nga, ang ano dito, bakit hindi yung DOTR Secretary ang mag-resign? Yun ang pinakapinunot, ang daming kapalpakan. Di ba? Hindi lang naman, alam mo, isa lang itong kapalpakan, itong sa airport at itong OTS. Pero marami pa ho dyan. Ano ho ba ito? Inililigtas nyo ho ba si Secretary Bautista? Hindi, yun na ang tanong dyan di ba? Romualdez, inililigtas mo lang ba si Secretary Bautista dahil ikaw ang nag-refer kay Bautista na bilang maging sekretary ng DOTR? So para hindi mabatikos yung secretary, kailangan may scapegoat ka. At sino yung naging scapegoat mo? Itong mama na to. Alam nyo, maganda yung naging punto ni Banat Bay dito, no? Baka nga naman si Romualdez yung nag-refer dito kay Bautista para maging DOTR Secretary. Ngayon, parang hindi nga naman mabatikos, ito ang ginagawa ngayon. Kumahanap ng ibang taong aako ng responsibilidad ng kapalpakan dyan sa airport. So, malas lang, siya ay napagbuntungan. Di ba? Yung pinuno ng security sa OTS. Hindi, di ba ho? Kasi pwedeng ganyan Malamang,
alam naman natin, ito, sa tingin ko naman ito, gusto ko mag-resign ito because accountability. Not because of corruption, not of anything. I don't think he's corrupt. And there's nothing to be corrupt doon sa loob. Security. Mali. I mean, yung mga tarantado doon, tarantado lang talaga. Okay? Dahil na tempt na magnakaw, gumawa ng katarantaduhan, ganun lang talaga. Pero I don't think may kinalaman siya doon sa mga yon. Although, for me, personal, gusto kong magkaroon ng accountability. Kaya nga gusto ko yung supervisor. At ito, at least siya, di ba sinabi ko yan kahapon. Okay? But gayon pa man, in terms of merong malaking kapaki-pakinabang, ay hindi siya. Ang pinaka may malaking pakinabang, tandaan natin, DOTR. Kung maaalala nyo yung panahon ni Pinoy, yan ang isa sa mga sasabing ginawang gatasan ang DOTR. Kaya nga 'di ba palpak yung mga nilagay na kung ano-anong iba yung release doon sa bagon. Puro ganun. Kaya nga nag-overshoot, 'di ba? Kaya nagkapalpak-palpak yun doon. Kasi ginawang gatasan ng DOTR. Yun ang ibig sabihin, talagang yung DOTR secretary malaki ang posibilidad na kumita kung siya ay corrupt. Hindi ko sinasabing si Secretary Bautista ay corrupt, ha? Pero ang tanong dito, sa sobrang dami ng kapalpakan, hindi lang sa airport, maging sa LTO, maging sa LTFRB, at kung ano-ano pang kapalpakan na hindi naaayos, bakit tila ginawa lang itong scapegoat para lang matigil na yung issue ng kapalpakan pananagutan ng pinakapinuno nila. Isa rin punto maganda dyan. Hindi lang pala airport ang hawak ng DOTR. Andiyan nga, di ba, palpak din ng LTO natin ngayon. Di ba, yung lisensya, papel, walang card. Sa LTFRB, yung mga kumukuha ng prangkisa dyan, maraming mga sablay-sablay din. Diba? Bakit ang pinag-resign is yung nasa baba lang? Bakit yung pinaka-pinuno ayaw pag-resignin? So, baka nga na talagang pinoprotekta nitong sekretary na to dahil may pakinabang to sa kanila. Naintindihan natin? Kasi ngayon, since ito na nga nangyari, nag-resign. Eventually ito, mamaya papakita ko natin sa news, nag-resign siya. So, doon na ba tumitigil yung... So, ibig sabihin pala, after niyang maglabas ng statement na to is, nag-resign din. So, na-pressure din siya sa sinabi ni Speaker Romualdez. So, isa lang na ibig sabihin, nagtagumpay si Speaker Romualdez tsaka si Bautista. Problema ng DOTR? Ano sa tingin ninyo? Ako, I don't think so. Ng kanilang hanay, ang mga korap din aniya na opisyal ang dapat mag-resign. Giit pa niya, responsibilidad niya ang OTS. Hindi rin aniya tamang ipahiya siya at ang mga kawani ng OTS gamit ang maling impormasyon. Sagot naman ni Secretary Bautista. May mag-uusap kami, no? Siguro dapat tingnan din natin yung kanyang position, ano? Maraming mga insidente. Alam mo, sir, ikaw dapat ang mag-resign. Ang dami ng kapalpakan ng ahensya ninyo, eh. Di ba? Huwag niyong gawing scapegoat yung sa OTS. Kasi nangyari na rin. Nakalib si Aplaska na nagulat daw sa Sabi nito, ibig sabihin malakas si Bautista kay Romualdez, ginaya pa yung dahilan ni Katap. Malamang. Baka nga baka nga ang batayan ni Romualdez. So tinulungan ni Romualdez yung bata niya na maligtas sa mga kapalpakan. Kaya, 'di ba? Kaya inilagay itong kaya binigyan ng butas ika nga. Yung kapalpakan nagkaroon ng escape, 'di ba? Nanayari. Ito ngayon nanayari. panawagan ng House Speaker. Ipinagtanggol din siya ng OTS. Nang malagay daw si Aplaska sa pwesto noong Hulyo, nasolusyonan niya ang ilang problema, kabilang na ang atrasadong sweldo ng mga tauhan. Gayon din ang umano'y padulas para matanggap sa ahensya.
Pero ako kasi ang pinakamali dito sa ano, itong ito, kung sana naging mas stronger kayo, sir, hindi sana naging ganyan. Kaya naman dumami yung kapalpakan because you were so soft. Sa tingin ko masyado nyo lang tinarget yung isa-isa eh. Sana kung meron kayong ginawang command responsibility, yung sinasabi ko sa inyo, grupo-grupo dapat. Kung sino yung naka-assign na mga tao doon, supervisor, o sino mang OIC at that time, kasama sa masisibak, makakasuhan because of command responsibility. Siguro, titigil talaga yung mga walang niya dyan eh. Diba? Titigil ho yun eh. Kaya lang, masyado kayong gracious. Alam mo, eto to be honest, sa Pilipinas, hindi ho kasi pwede yung hindi kamay na bakal. May pagkamatigas ho talaga ulo ng mga Pilipino. Totoo yan. Kailangan talaga dito sa Pilipinas, babantayan mo talaga ng 24/7. Hindi pwede yung hahayaan mo lang. Sa dami ng magugulang magtrabaho dito sa Pilipinas. Hindi ko ibig sabihin na hindi lahat. Pero marami. Yung alam mong, siyempre, dahil nga underpaid, andyan yung pumipetics. Andyan yung gumagawa ng hindi maganda. So, kailangan mo talaga bantayan ng 24/7. Kaya nga importante yung sinasabi ni Banat Bay, dapat na merong command responsibility. Na dapat umpisa pa lang, sinabihan mo na yung mga namumuno. Halimbawa, yung mga team leader, supervisor na, eto, command responsibility Kapag isa sa mga tao mo gumawa ng kalokohan, damay ka. Hindi lang sila ang kakasuhan, pati ikaw. Di yan, magbabantay ng mabuti yan. Tapos ikaw, babantayan mo rin yung mga supervisor, yung mga team leader na yan. Diba? So, nagbabantayan kayo. So, may iwasan yung ganyang problema. Makikita mo sa traffic na lang. Pinapanood ko, tuwa ako sa pinalay ko pinanonood, yung gadget, Pag may mga opisyal ng gobyerno na matatapang pa sa trapiko, alam mo yun? Yun na nga lang. At saka yung grabe ang mga kababayan natin pagdating sa traffic, para tayong nakikiusap sa kanila, huy, pakisunod na lang yung batas, Please lang. 'Di ba? Kaya nga may batas para sundin. Ang nangyayari, yung batas ang nakikiusap para sundin sila. Sundin tayo mga Pilipino. Ganyan ang nangyayari sa Pilipinas. So, gaya nga sinasabi namin, sa Pilipinas kailangan talaga kamay na bakal. Kailangan mo bantayan 24/7 dahil marami dyan hindi susunod. So, abangan pa natin yung mga susunod na update dito sa issue na to. Dahil nag-resign na nga yung hepe ng OTS, sigurado may mga lalabas pa mga issue dyan. So, yun lang po. Maraming salamat.